Dear Charo, nasa maayos na pangangalaga kami noong nandito pa si Mama. Lagi niyang pinagtutunan ng pansin ang aming pag-aaral at lagi niya kami inaalagaan. Mga anak, halina kayo at bibihisan ko pa kayo. May pasok pa kayo. Halina kayo, tawag na tayo ni Mama. Mag-ingat kayo sa school, ha? Mga anak, mag-aral kayo ng mabuti sa school, ha? Oo, Papa. Kung mabutit nandito na kayo, mag-bihis muna kayo at may nakahandang pagkain sa hapagkainan. Noong ako ay nasa ikawalong baita ng paaralang sekundarya, dumating ang isang araw na kailangan ko nang pumunta sa Cebu sa aking tiyuhin upang mag-aral. Punta na po ako, mga Papa. Habang ako ay nag-aaral sa Cebu, nalaman ko na nagkaroon ng karamdaman ng aking ina. Gustong-gusto kong umuwi noon, ngunit sa panahon na iyon ay nagkaroon ng pandemya. Sa pamamagitan lamang ng telepono kami nag-uusap ng aking ina. Sana na hindi mo na ako makaka-uwi ngayon dahil nag-pandemic kasi hirap ako makabiyahe kasi minor de edad pa ako and hindi pa ako makakuha ng requirements. Medyo matatagalan pa ako sa pag-uwi. Okay lang yan, anak. Ang intindihin mo dyan, yung sarili mo, okay lang kami dito. Makaka-uwi lang po ako dyan kapag uuwi si Uncle dyan sa Binay. Maghihintay na lang po ako na uuwi si Uncle dyan para makakasabay ako. Okay lang yan, anak. Hindi pwede makaka-uwi kaya kapag walang kasamang magulat lang. Huwag mong problemahan yan, anak. Ang intindihin mo ang sarili mo dyan. Nobyembre ng taong 2020 ay kaarawan ng aking ama noong nagkaroon ng atake sa high blood ang aking ina at sinugod siya sa ospital. Paano kayo, Nay? Mahal, okay ka lang? Upo muna tayo, mahal. Anak, magtawag ka ng ambulansya. At ikaw naman, anak, tawagin mo yung bunso kapatid mo. Sige po, tay. Hello, bunso. Hello, ate. Kailangan mo na umuwi dito sa Negros kasi may nangyari kay mama. Ha? Ano nangyari kay mama? Tao po. Ano po yun? Bibili po ako ng gamot. May reseta ka ba? Wait lang po. Ito po. Saglit lang po, ha. Sige po. Ito. Tama po. Salamat. Mahal, okay ka ba? Magiging okay rin ako, mahal. Tiwala lang tayo sa Panginoon. Huwag ka mag-alala, mahal. Pauwi na tayo. Natawagan mo na ba si Sheila? Oo, natawanan ko. Kaso, hindi siya makapauwi dahil pandemic. Naman ba? Itay, nabili ko na po yung gamot na nabili mo sa akin. Maraming salamat na lang. Mahal, uminom ka muna ng gamot. Magandang umaga po sa inyo. Kayo po ba sa Brazil? Oo. Maaari po ba kayo makausap sa bed? Sige, Dok. Anak, ikaw muna bahala sa nanay mo. Sige po, Itay. Pupunta na ako sa doktor.
Pumasok ka po. Mr. Cruz, baka po sila magbibigyan sa mga balita ko. Oo, Dok. Pero yung asawa niyo, pag-diagnosis, ay nakitaan ng tumor sa utak. Wala ka ba kung pwede yung kabanan, Dok? Actually, meron po. Kinakailangan na operahan ng asawa niyo. Pero upang magawa ang operasyon, kinakailangan ng 500,000 kalahating milyon. Kapag maoperahan yung asawa ko, sigurado ko na So, totoo lang po, sir. Hindi po 100% nagagaling ang asawa niyo sa operasyon. Pero ito lang po yung isang paraan upang may chance na mabuhay ang asawa niyo. Napagdesisyon na ng aking ama na lumabas na lang sila sa ospital kahit pinahintulutan sila ng doktor na kailangan na operahan ng aking ina. Ngunit hindi naman masisigurado na malaki ang tsansang tumagal pa ang buhay niya dahil siya ay may tumor sa utak, diabetes at high blood. Dumaan ang ilang buwan, sa wakas ay nakauwi na ako noong Abril 2021. Itinigil ko muna ang aking pag-aaral upang alagaan ang aking may sakit na ina. Uwi na po ako. Inay? Magana. Kumusta na po kayo, Inay? Magana. Medyo magana ang pagaramdam ko, anak. Anong sabi ng doktor? May mga gamot na ibigay. Okay na ako na. Buti naman po, lagi akong nag-aalala sa inyo kasi hirap ko makauwi. Buti na lang umuwi yung si Uncle, nakasabay ako. Buti naman, anak. Nakakalungkot man itong sabihin, ngunit matapos ang 3 buwan ko na pag-aalaga sa kanya ay hindi niya kinaya ang kaniyang karamdaman at tuluyan na siyang pumanaw. Sige anak, mag-ingat ka. Ingat ka doon, kuya. Nagsumikap na magtrabaho ang aking ate at kuya upang ako ay makapagpatuloy sa pag-aaral. At sa awa ng Panginoon ay nakapagtapos ako ng high school. Tao po. Sino yan? Halika, pasok pa. Lubos akong nagpapasalamat dahil sinusuportahan ng aking tiyahin ng kapatid ng aking maunay na pati na rin ng aking mga kapatid ang aking pag-aaral. Tita, may pagpapaalam po sana ako. Ano yun? Tita, pwede po bang dito muna akong ituloy habang nag-aaral? Oh, pwede naman. Tsaka ako na rin ang magpapaaral sa'yo, tsaka sa kapatid mo. Sa kabila ng mga nangyari sa buhay namin, ay nagsumikap kami na magpatuloy sa buhay. Ako ay nagpapakatatag upang maabot ko ang aking buhay at pangarap na aking inaasam.